ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Nako. O yung ano? binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so, ng Nag-girlfriend ka pa, ng bubugbugin dating mo girlfriend naman. na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. Ayan, At siguro dapat. may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng Yun. 20th Congress dun sa Ayun. Senado. Nako. Attorney Torion, yung pinakamalupit na abogado ng diyan sa KOJC. Maganda mag-ain ka ng ethics complaint, 'di ba? Dito kay Ontiveros para sobra ito, hindi maganda ito. Kung totoo ito kung totoo ito, hindi maganda ito, mantakin mo isang senador. At saka ang daming pang involved diyan. Na-involved dyan yung sinasabi, si Torre, nandun din daw. At saka yung Office of the President through the Office of the Special Assistant to the President. So, ibig sabihin, this is a organized, di ba? Organized propaganda, organized na i-discredit ang Vice President of the Republic. Organisado ito. At damay nga din po mismo etong si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte. Ako sa tingin ko talaga the main target here is VP Sara Duterte. Alam naman nilang si Duterte di natatakbo Si Pastor naman, hindi naman talaga politician yan, di ba? So, ang talagang target nila dito si VP Sara Duterte. Kaya lang, hindi nila mahuli-huli si VP. Wala silang makuhang yung siyempre paano ka ba naman mahuhuli kung wala ka namang makukuhang ebidensya? Pinus nila ng pinus siyang confidential fund. Wala namang kwenta. Di ba? Niratrat nila yan sa kamera. Nagbayad pa sila ng 150 million di umano sa mga congressman bawat para lang pumirma. Hindi rin naman tinan nyo. Dalong sumabit dahil sa hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, eto na, di ba? Isahin ro ito sa gagamitin. Sana nila yung kasi sinabi doon isama mo yung binigyan mo ng sako-sakong baril si VP Sara Duterte. Alam mo kasi, hindi tatayo sa korte yan Hindi pwede yung gayon. Sasabihin mo lang, binigyan ko ng sako-sakong baril si VP Sara Duterte. Paano niya bubuhatin yun? Nasa ibibig yung isa. Nasa paa yung isa. Nandito sa dalawa yung nakaganon, sako-sako. Ang dami niyang daladalang baril. Hindi maano yun. Kasi tatanong dyan, paano mo ba binitbit yan? Paano mo ba binigay yan? Kanino ba binigay yan? Kay VP Sara Duterte ba? Hindi. Yung security niya. Oo. Sino yung security niya? Maraming tanong dyan Sigurado ka ba na dun sa pagbigay sa security, binigay kay VP Sara Duterte? Tataob siya dyan. Kaya ako siguro, siyempre tumatakbo na yung kaso. Kasi, di ba, ang balita nga natin, walang kwenta yung kaso. Lahat ng ikinaso nila kay Pastor Kibuloy, lumalaglag. As in, humihina. Bumabagsak. Dahil yung mga witness, walang kwenta. Siguro, natunugan niya, shit, yari tayo dito. Mas mabuti pang umamin na lang ako sa katotohanan. Di ba? At anyway, the truth will set you free. Yun, ang totoo dyan. Hindi kasi, sabi nila, mahirap pagkatiwalaan niya. Kung totoo yung sinasabi niya, binayaran siya, bla bla bla. Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali Meron tayong mga pagkakamali. And the only way na para maituwid yun is doon tayo sa God's way. Or yung sinasabi nating, the truth shall set you free. Ano ibig sabihin nun? Pumanig ka lang sa totoo. Everything will be fixed. Everything will be okay. Masalamuot man. Mahirap man. Masakit man. Pero pag ikaw pumanig dun sa katotohanan, maaayos yan eventually. Bakit? Sabi ng Diyos yan di ba? You follow me, siya nang bahala doon sa mga. Kaya nga, di ba, that's the main theme of every Christian church is yung change. Di ba? Magbago ka. Everything. Pamilya mo maayos, kamag-anak mo, relationship mo, school mo, career mo. Mahirap. Hindi yan instant, hindi yan magic. Pero because you follow that way, you follow God's way. Kasi dalawa lang yan Human ways
or God's way. Hindi pala waste. Baka sabihin tayo. Human way. Tsaka God's way. Yun po yun. So, malinaw na malinaw doon. Kaya niya siguro sinunod na, sandali. Mukhang sasabit na tayo dito. It's about time to tell the truth, nothing but the truth. Di ba? Yun na yun. Para maayos na. Para maayos na lahat. Yung pala, ang pinakapunto dito talaga, mga kababayan, sabi nga ni Topacio, meron talagang pattern si Ontiveros. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Nako! Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Tingnan natin kung kasi ito literal literal na inaakusahan niya. Hindi yung hindi niya sinasabing alleged, di ba? At least tayo, di pa tayo sigurado, alleged lang yung atin. Kino-quote lang natin si Topacio. Eto, hindi niya sinasabing alleged. Talagang ako mismo witness. Pinuntahan ko pa nga si Senator Ontiveros kaya lang itinago ng mga staff. Pwede niya talagang kasuhan ng libel ito. Kaya nga hinahamon niya, sige na, kasuhan mo ako libel. Kasuhan mo ako libel na magkaalaman na mailabas ko yung ebidensya. Payari siya dyan. Pag hindi siya kinasuhan, alam na this. Alam na natin. Alam na natin na ayaw niyang ipalabas sa husgado yung mga biktima ni Ontiveros di umano, allegedly. Sabi ni Topacio. Inulit-ulit natin, ha? Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Magpupakan tayo. Risa! Hindi kasi alam mo ito, madali lang yan, Risa. Kung talagang gusto mong matapos itong sinasabi mong hindi totoo, imbitahan mo. Sigurado ko alam mo kung nasan yung tao Sigurado ko. Imbitahan mo, i-hearing mo, ipatawag mo, isubpina mo. Kasi you have all the right to do it. Yun yung walang kwentang subpina sa kamera, ginagawa dito, talagang sinisiraan ka. Sabi mo, talagang ibinabaon ka. Isubpina mo si Rene. Tawagin mo, i-hearing mo. I dare you. We dare you, Duterte supporters, na isubpina mo si Rene. Dalin mo sa Senado. Ikaw mismo tumanong sa kanya. Ikaw mismo ang mag-imbestiga sa kanya. Ganyang katapang niyang mga yan, sigurado ko, haharap yan. Hindi magtatago yan. Sigurado ko. Kung gusto mo mas maganda, magdemanda ka pa doon kay Rene. Para magkaalaman kayo talaga ni Rene sa husgado. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? We dare you, Ontiveros. Idemanda mo, ipatawag mo sa hearing si Rene nang magkaalaman kayo kung sino talaga sa inyo ang tulongges. Di ba? Update muna tayo sa impeachment bago tayo pumunta dun sa banat ni VP Sara Duterte sa mga bobo, ito. Kasi alam mo mga kababayan, yung mga atat na media, ewan ko ba kung sila ba inutusan ni Tambi para kulitin yung mga senador. Hindi ko alam kasi si Escudero, lagi rin nilang kinukulit kahit laging ang sagot ni Chis Escudero. Sinabi ko na yan sa inyo, February pa lang. Paulit-ulit. Hindi ko nga, alam mo, bilib ako sa patience ni Chis Escudero. Bilib talaga ako kasi kung ako yun, babagsakan ko na mikropono yun, sasabihan ko, pwede ba i-review nyo na lang yung sinabi ko? Paulit-ulit yung tanong nyo. Hindi, alam mo minsan, hindi ko alam kung nanggagago lang ito mga media natin o sadyang tanga lang din sila. O baka naman talagang binayaran sila para mangulit. Hindi ko alam kung alin doon sa tatlo. Sige nga, i-comment nyo dyan. Una, tanga lang talaga sila. Hindi nila maintindihan yung paliwanag. Pangalawa, binayaran sila para kulitin yung mga senador para merong balita tungkol sa impeachment. Sige nga, alin doon sa dalawa?
Ito, pakinggan natin ha, pakinggan natin. Ito naman, this time, si Cayetano naman ang kinulit nila. Kasi ang sagot na lang lagi ni Escudero, basahin nyo yung remand. Tapos, di ba sinabi ko na yan nung February pa? Laging ganun ang sagot ni Chis Escudero. Siguro kaya, sige, tanungin naman natin yung iba. Nababara na tayo, medyo nagbumuka na tayong tanga kay Escudero. Tanungin naman natin yung iba. O, ito. Can you assure the public na maipapalatag niyo yung ebidensya? Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari. Can you assure the public? Talagang saan galing yung tanong mo, Mean? Si Mean ba to? Parang si Mean to ng TV5 eh. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Saan galing yung tanong mo? Sa newsroom ba o kay Tambi? Hindi kasi yung tanong niya, ma-assure mo ba yung public na talagang tutuloy ang paglatag ng ebidensya? Talagang alam mo kung bobo ito si Cayetano, nahulog siya sa patibong. Di ba? Nahulog siya sa patibong. Pero hindi, pinaliwanag niya. At ito, paulit-ulit natin pinapaliwanag ito. This is a due process, ika nga. Ito po ay, hindi pala due process, sorry. This is the process pagdating sa hearing. Lahat ng cases, ganito ang proseso. Sabi ko nga, alam ko nga yan. Kasi nga po, di ba, nahaharap tayo sa ilang demanda. So alam ko yung proseso sa pagdinig. Hindi ko maintindihan, sadyang tanga lang ba talaga yung mga media? O binayaran ni Tambi? Ako nagtatanong lang pwede kayong sumangot, mga media. Tanga lang ba talaga kayo? At hindi nyo alam o binayaran kayo ni Tambi para magkaroon ng mistake itong mga senador? Buti na lang matatalino yung senador natin, di katulad ng mga nasa kamara. Na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defensor, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking kasi, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na... Well, dun nga, Bakit gusto mo ng assurance? Parang gusto mo talagang matuloy, ano? Yan ba sabi sa iyo ng amo mo na may-ari ng TV5? Hindi, ako nagtatanong lang ayaw nyo ba si Duterte? Sagabal ba sa negosyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Ito yung mga tanong lang naman. kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir. You can... Ala, paulit-ulit ang tanong! Minsan hindi ko talaga magets Sorry ayokong i-discredit yung 4 na taon yung pag-aaral sa journalism o broadcasting. Pero, kakasabi lang kailangan unahin ng jurisdiction bago ang latag ng ebidensya. Tapos, yun uli yung tanong. Ayaw na mga yan. Ng mga jowa yan. Paulit-ulit. Di ba? That's the logical. Again, that's what we should. Diba? Now, don't panic. It's organic. Because, una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Sir? Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, di tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba?
So may mga nagsasabi kasi yung Nagigets ninyo mga kababayan? Simple lang naman eh. Determining the jurisdiction first, then after that, the 20th Congress, they will vote kung tutuloy o hindi. Based or kasabihin nila kung may jurisdiction ba o wala. Diba? Ganun lang naman kasimple. Then present the evidence. Sa totoo lang, ito nga sabi nung iba, akala ko ba gusto ni BP Sara Duterte ng bloodbath? Diba? Yan ang sinasabi nila. Gusto nila, akala ko ba gusto niya tapos atras naman pala siya. Hindi ho siya umaatras. Alam nyo, meron talagang tinatawag na strategy ang mga abogado pagdating sa hearing. Una, kikwestiyonin muna yung jurisdiction. Kasama yan eh. Okay? Yan yung mga yan, yung talagang ginagawa yan, normal yan. Pangalawa, pagka medyo nakikita mo, mahina, imo-motion to quash mo. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi mo pa pwedeng sabihin, okay, tara. Ano na tayo, dire-diretso na. Hindi pwedeng ganun kagad ng ang sabihin ng defense o yung mga abogado ni BP Sara Duterte. Kasi darating yung point, upon showing the evidence, pwedeng gamitin ng abogado yung argument na kaya nga sila humingi ng motion to quash kasi we believe na hindi tama yung ebidensya, mali at hindi ganito. Kaya nga kami humingi, sa sa mga korte to kaya nga kami nagtanong ng jurisdiction because the crime was committed dito. Sinasabi ninyo. So therefore, mali kayo. Kasi yung pinipresenta ninyo ay wala dun sa jurisdiction. So maraming way para matalo yung nagpo-prosecute sa'yo. Kaya, ginagawa muna yung mga steps. Naintindihan nyo, bigyan ko kayo ng very detailed na Halimbawa, may patayang naganap. Halimbawa, tapos inakusahan ka. Di ba? Yung patayang naganap sa Quezon City. Pero yung trial, abay nangyari sa Makati, halimbawa. Kaya nga, pinapalipat mo ng jurisdiction. Kasi sandali, Quezon City. Kasi sinasabi nyo yung crime nandito sa Quezon City. Bla bla bla, ganyan-ganyan. No? Halimbawa lang naman po ito. Siyempre, marami pa hong usapin ho dito. Biglang ipinilit nung prosecutor. Di ko alam kung whatever reason, maybe kontrolado nila yung judge doon, whatsoever. So magkakaroon sila ng sarili nilang opinion na hindi kaya dito yan kasi yung napatay ganito. Di ba? Hanggang huhulihin na ngayon ng defense, sandali, akala ko ba napatay dito? Tapos bakit yun dyan dinala? So dyan pa lang mali na kagad kayo. So ibig sabihin talo na kayo dapat kasi nga lumipat bigla yung venue. Tapos papatunayan mo ngayon. Sandali, yung napatay hindi naman taga dyan. Taga dito siya. So doon pa lang talo mo na. Kung hindi ka bigay ng nag-motion ka na change of venue, yun yung sa jurisdiction para mo nang tinanggap agad-agad. So pwede pang gamitin yun. So everything na mangyayari sa court can be used in favor or against doon sa inaakusahan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Therefore, yung mga ganitong proseso, it doesn't mean, yung katulad kay BP Sara Duterte, it doesn't mean na ayaw ni BP Sara Duterte. Kaya lang, kailangan lang i-exert lahat ng effort ng mga abogado yung mga argument nila. Para pagdating sa panahon, kung kakailanganin yung argumento na yun, at tingnan nyo na, sinubukan namin questionin yung jurisdiction, sinubukan namin kasi mali yung ganito, di ba? Nagigets nyo? Hindi ibig sabihin natakot na si BP Sara Duterte. Yung iba kasi tatanga-tanga Lalo na yung mga tanso, tsaka mga pinklawa, lalo na yung mga walk-in-inam nyo. Hindi kasi mga walk-in-inam, sunod-sunuran lang sila sa sa dikta ng mga tanga nilang mga politiko. Mga critics na hindi nalabag yung 1-year bar rule dahil mag-take effect lang yung impeachment once na introduce sa Committee on Justice na report. Klaro yon, klaro na kapag maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng magbotohan ng House
tapos i-consolidate o maglalabas sila ng kung ano yung articles of impeachment. Klaro din na pag may 1/3. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules? Kasi yung meron sa konstitusyon, very clear na legal maxim to na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. 'Di ba? So maraming nagsasabi, paano 'yon? So kung 10 ang mag-file, wag mo na lang paggalawin, hintayin mo yung gusto mo. Kasi ano ba yung 1-year ban? It was to prevent harassment doon sa impeachable officer para hindi na lang buong taon ng buong term niya. So kung ombudsman yan, COA, 7 years yan. Kung yan ay justice ng Supreme Court, hanggang mag-70 siya. Kung yan ay Vice President o President, 6 years. So nilagay yung safeguard na yan para sa isang taon, isa lang ang haharapin mo. Ang ganda ng paliwanag di ba? Kasi ginigipit na naman siya ng media na parang, so paano yan? Sa next year na pwedeng impeach. Ano yan? Talagang gustong-gusto nila. Ba't di nyo na lang sabihin? Gusto talaga namin siya ma-impeach Pwede ba? Pwede ba kami mag-request na impeach nyo na? Diretsuhin nyo na lang. Ang dami nyo pampaligoy-ligoy. So paano yan? Ayan na, pinapaliwanag Kaya nga may safeguard sa batas Isipin mo na lang kung walang 1-year ban sa impeachment. So, yung presidente, pwede mo impeachan ng 100. Kasi daming kasinungalingan yan So, 100 na impeachment. So, wala nang gagawin yung presidente kung hindi harapin ng lahat niya mga yan. Di napagod na yung presidente. Pagod na nga, mukha na taas kapagurin nyo pa. Di ba? Puyat na nga yun Isipin nyo, puyat na puyat siya. 5 oras lang ang kanyang tulog. Paano niya kaya kinakaya yun? Gago! Paano niya kaya kinakaya yun? Ano ba mga pampagising? Hindi ako, ang pampagising ko lang, coffee lang, di ba? Coffee sa English, coffee sa Tagalog. Coffee lang, ayos na ako di ba? Yung iba, alam mo ko ano? Coke. Hindi, walang biro, Coke. Yun ang parang hindi ka makatulog. Ang dali, alinawin ko hindi cocaine Coke Zero. O kaya ordinary Coke kasi mataas ang sugar nun. So talaga magiging hyper ka nun. Tapos may caffeine pa yun. Coke linawin natin mga kababayan. Nung nakita natin nung panahon ni President Arroyo, ang ginagawa nung iba, magpa-file ng una na walang laman. So baliktad naman para naman ma-dismiss ka agad. So I agree with the Supreme Court ruling naman na it's not the number, 'di ba? May yung sinabi ni Senator Risa, may time element diyan, but you also have to look at the process. That's why sinama natin dun sa ating motion na pag binalik sa Kongreso, hindi lang yung certification na hindi nila nilabag yung Constitution kasi conclusion 'yon. Ang kailangan namin yung facts from the House na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Yan. Ang ganda niyan mga kababayan. Yan ang tinatawag nating presentation of evidence. Yari kayo dyan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.